Okay, mga kapatid, magandang tanghali sa ating lahat sa buong mundo na nakakakita sa live sa video natin na ito. Magandang gabi, magandang tanghali, magandang araw sa inyo lahat, no? So, ngayon mga kapatid, ating pag-uusapan ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. To those who believe in Him, I know na kayo po ay makikinig, no, sa salita po ng Diyos na ating pag-usapan sa panahon ito. So ang salita po ng Diyos mga kapatid, makikita sa John chapter 3, sa verse 3 natin babasahin ang salita niya. Pagkatapos ating i-explain, no, kung ano ang ibig sabihin sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. So, John 3:3, sabi niya, sumagot si Jesus, "Pagkatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." So tayo po ay mag-pray para sa salita ng Diyos. Panginoon Jesus, aming kang pinupapurihan, sinasamba na taas ang mga buhay. Sa panahon ito, patuloy ka pong kumilos sa bawat isa, lalo na sa mga nakakapakinig o nakakakita sa video na ito. Ikaw ang mag-bless sa kanilang mga buhay, Panginoon. Sa ilang mga papulit pasalamat sa Panginoon Jesus, ang Diyos at Tagapagligtas. Amen. So mga kapatid, marahil marami sa atin ang nakakarinig na sa salitang born again, no? So, ang salitang born again, mga kapatid, dito natin makikita sa salitang ito, sa talatang ito, John 3:3, kung bakit may mga tao na sinasabi nila, kami po ay born again. So, ang born again po dito, no, na sinasabi sa talata, sabi niya, sabi ng ating Panginoon Jesus, "Pagkatandaan mo, siya malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." So, kailangan pala na ang isang tao ay ipinanganak ng muli. So, ating pagmasdan, ating tingnan kung bakit ito nasasabi ng ating Panginoong Jesus. So, isang araw po mga kapatid, no, ikukwento ko sa inyo. Isang araw po, may isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya po ay nagangalang si Nicodemo. No, pag sinasabing pinuno, no, napakataas ito na tungkulin or posisyon sa kanilang lugar. So siya po ay si Nicodemo. Sabi niya, kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. So, ang mga Pariseo, mga kapatid, atin pong nalaman na ang Pariseo, sila po ay mga tao, mga grupo ng tao na yung may malalim na pagkakaalam sa salita ng Diyos o sa batas ng Diyos. Sila po ang eksperto niyan, mga Pariseo. So isang gabi, siya ay pumunta kay Jesus at sinabi niya, isipin niyo, isang expert sa batas ng Diyos, isang expert sa salita ng Diyos, pumunta siya sa ating Panginoong Jesus isang gabi. Sabi ni Nicodemo, "Guro, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa mo ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." So, ang isang Pariseo, isang pinuno, si Nicodemo, pumunta sa ating Panginoong Jesus at sinabi niya na tinawag niya sa Jesus na guro. Ibig sabihin, malaki yung respeto niya sa ating Panginoon Jesus. At sinabi niya, mga kapatid, siya, nalalaman ko po namin, ikaw ay tagapagturo na mula sa Diyos. No? So,
Sabi niya, ginagawa ninyo dahil sa mga himalang ginagawa ninyo, kung hindi kayo galing sa Diyos, hindi niyo magagawa yan. So, makita natin ng mga kapatid na nalalaman, na naniniwala si Nicodemo na si Jesus ay galing sa Diyos dahil sa mga himalang ginawa ng ating Panginoon Jesus sa kanilang kapanahunan. So, sabi ng ating Panginoon Jesus, pagkatandaan mo, no? So, yun ang verse na binabasa ko kanina. Pagkatandaan mo, malibang ipanganak muli, ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So kung ikaw kapatid, sa panahon yun, ikaw ang pagsasabihan ng ating Panginoong Yesus, ano ba ang malagay mo sa iyong isipan? No? Yung sinasabi ng Panginoong Yesus na pag ang isang tao ay hindi may panganak muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, kung isipin natin, hindi ganun kadali na i-arok sa ating isipan yung mga sinasabi ng Panginoon. Isipin niyo naman, no? Isipin niyo naman kapatid na ipanganak muli. So paano ba isang tao may ipanganak muli? No? Pwede ba? Pwede ba sa isang tao na may pinanganak muli? Dahil sabi ng Panginoon, pag hindi siya may panganak muli, sabi niya, hindi sila makakakita sa kaharian ng Diyos. Okay? So, ano ang sabi ni Nicodemo? Sabi niya, paano may panganak pang muli ang isang taong matanda na? Di ba? Totoo naman. Paano ba ako, matanda na ako, ikaw na nakikinig ngayon? Paano ka ba may panganak muli? Ano ba ang pwedeng gawin para ikaw ay may panganak muli, kapatid? Hindi na. Kung iisipin natin, ang labo, ang hirap, no? Imposible na ikaw ay may panganak muli, no? Kaya iyon ang sinagot ni Nicodemo. Sabi niya, makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? No, yun ang tanong ni Nicodemo. So, malabo, kapatid. Hindi talaga pwede na ang isang tao papasok sa bibig ng kanyang ina para siya po ay may panganak muli. No? So, sagot naman ni Jesus, pagkatandaan mo, sabi ng Panginoon, malibang ang isang tao ay ipinganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ang ibig sabihin pala ng Panginoong Hesus na kapanganakang muli, kapatid, hindi pala yung ipanganak ka in physical, dahil hindi na talaga pwede. Ang gustong sabihin ng ating Panginoong Hesus na kailangan ng isang tao na maipanganak muli sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo. No? So, that's why may nangyayari na binyag. Alam ba, may nangyayari na binyag sa Catholic Church, Pentecostal Church, Evangelical Churches, no? Or iba-ibang simbahan, sila po ay gumagawa nito, yung pagbinyag o yung pagbautismo na sa isang tao. So, yung pagbautismo, mga kapatid, no, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng tubig. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng tubig, nililinis ang sarili mo o nililinis ang isang tao sa pamamagitan ng tubig. No, marami po ang gumagawa nito, no, na sila po inilublob sa dagat, inilublob sa swimming pool, inilublob sa ilog para sila ay malinisan. It is symbolic para sa paglinis sa isang tao
na isang mga makasalanan na tulad naman natin, no? So kailangan pala na ang isang tao ipanganak muli sa pamamagitan ng ipanganak siya sa tubig. So kailangan niya bautismo, yung paghuhugas sa kanyang sarili. At sinabi pa ng Panginoon, no, hindi lang sa tubig kundi sa espiritu. So kailangan mong maipanganak sa espiritu, no? So ano ba ibig sabihin niyan, brother, na ipanganak sa espiritu? So kaya nga kailangan natin magbasa ng kanyang mga salita. Kailangan natin na makipagniig sa Panginoon para yung Espiritu Santo ng ating Panginoon, siya po ay titira sa ating buhay. Kailangan nating tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Kailangan natin siyang papasukin sa ating mga puso para yung Espiritu Santo ng Panginoon ay tumira sa ating mga buhay. So, kailangan natin kailangan natin tanggapin ang Espiritu Santo para siya po ay makapagtira sa ating puso, sa ating isipan, para tayo po ay mapangunahan niya sa lahat ng ating gagawin. So, kailangan pala ang ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Kasi sabi niya, hindi ito makapasok sa karyan ng Diyos kung hindi ka maipanganak sa tubig at sa Espiritu Santo. So, mga kapatid, kailangan po natin ipanganak muli para po tayo ay makapunta sa kaharian ng ating Panginoon Jesucristo doon sa langit. So, paano mo ba malalaman na ikaw ay ipinganak ng muli o ikaw ay isang born again na? Hayaan mo akong magkwento, kapatid, about sa magkakaibigan. Ito po ay ang isang uod at ang isa naman ay ang ahas. No? So, sila po, ang magkaibigan po na ito, mga kapatid, gusto po nilang magbago na. So, marami naman sa atin dito, di ba? Marami naman sa atin gusto talagang magbago. No? Hindi naman talaga tayo gusto na gumawa ng masama. Kaya, karamihan po talaga sa tao, gusto talaga na magbagong buhay. Katulad ng isang ahas at ng isang uod. Makikita natin ang isang ahas, mga kapatid. Makikita pa lang natin yung ahas, takot na tayo. Tatakbo na tayo sapagkat pag-ahas ang pag-uusapan, napakahirap talaga makatabi mo ang isang ahas. Mahirap na makasalubong mo ang isang ahas. O kahit humawak ka sa isang ahas, napakahirap po kasi alam po natin na tutuklawin ka dito. No? So, alam mo na masama talaga itong ahas, nakakamatay. At ang isang uod, mga kapatid, alam po natin na ito ay napakasama din po. Grabe ang uod talaga na napakaubod ng sama. Alam mo ba kung bakit? Yung kamatis mo, inuod. Grabe yung pag-aabono mo. No? Grabe yung pag-spray mo sa kamatis, sa talong, mga gulay, no? Bulaklak natin. Ang uod po ang sumisira diyan. Marami din sa atin na mga tanim na sinisira pa, yung palay, yung mais, sinisira ng uod. So, napakasama talaga ng uod. Pero, ang magkakaibigan na to, mga kapatid, ang magkakaibigan na to, isang uod at isang ahas, na pag-isip-isip nila na gusto na nilang magbago. Di ba? Ikaw, kapatid, gusto mo na bang magbago? So, pakinggan natin ang kwento ng magkaibigan ito. So, ang nangyari sa kanila, mga kapatid,
ang ahas, dahil gusto na niya magbago, pumunta siya sa butas ng lupa. Yung may butas ng lupa baga. Pumunta siya doon siya nagpasya na baguhin ang kanyang sarili. At ang uod naman, sabi ng uod sa ahas, ako din, kaibigan, gusto ko na din magbago, kaya pupunta na ako sa lugar na pwede akong mabago. Kaya ang ginawa ng uod, umakyat siya sa puno, pumunta siya sa mga dahon, binalot niya yung sarili niya ng mga dahon. No? Pagkaraan ng mga ilang semana, mga kapatid, ang uod, no, siya po ay lumabas na sa dahon na pinagbalutan niya sa kanya. So, kaya habang naglakad-lakad siya, hinanap niya yung kaibigan niya na ahas. Kaya sabi niya, kaibigang ahas, saan ka na ba? Bakit hindi na kita makita? At sabi naman ng ahas, andito ako, kaibigan na uod. Pagtingin ng uod sa ahas, sa kaibigan niyang ahas, pagtingin niya, wow, grabe, yung ahas, yung kumikinang-kinang yung mga balat niya, no? Dahil yung skin niya, yung tinatawag sa Bisaya na luno, o yung old skin niya, binaklas niya, inalis niya, no? Kaya ang ahas kumikinang-kinang kasi dahil sa bago na naman ang kanyang balat, at ito po ay naanaga ng araw. Kaya napakaganda tingnan ng ahas kasi yung skin niya is bago, napakakintab, no? Napakakinang, very colorful yung balat ng ahas. Kaya sabi ng ahas, sino ka ba? Sabi ng uod, ako ito. Sabi ng ahas, sino ka? Bakit mo ako kilala tapos ako hindi kita kilala? Sabi ng uod, habang ang uod, no, lumipad ang uod. Sabi ng uod, ako ito, kaibigang ahas. Ako ito si uod. Pero ngayon, ako po ay isa ng paru-paro or butterfly sa English. So, napahanga ang ahas. Kasi yung pagbabago ng ahas is ganun pa rin. Kahit maganda na, makintab yung katawan niya, kumikinang yung katawan niya, pero hindi siya katulad ng uod na ang uod ngayon ay lumilipad na. Samantalang dati, ang uod gumagapang katulad niya. Tapos si ahas napakabilis gumapang, si uod napakahina gumapang. Pero ngayon si uod hindi na gumagapang. Siya ngayon ay lumilipad na at napakabilis na lumilipad ang isang uod. So sabi ng uod, ako ito, kaibigang ahas. Ngayon, ito na ako. Ngayon, hindi na ako sumisira sa mga pananim ng mga tao. Ngayon, isa na ako sa nagpapaganda sa kapaligiran. Kasi habang makita ng mga tao na ako bilang isang paru-paro, tumutulong na ako para yung mga bulaklak ay matulungan ko na mas lalo silang bumukadkad. Okay? So, mga kapatid, makikita natin kung ano ang kaibahan sa pagbabago ng dalawang magkaibigan. So, sa inyong paghusga, sino ba ang makikita natin doon na born again talaga? Si ahas ba o si uod ba? Si ahas nagbago, si uod nagbago. Pero si ahas ay ahas pa rin. Si uod
dating uod, ngayon ay isa na paru-paro. So ikaw kapatid, di ba gusto mo nang magbago? Ilang beses mo nang tinangkang magbago. Ang tanong, nabago ka ba talaga? Naborn again ka ba talaga? Naging katulad ka ba talaga na uod na dating masama pero ngayon ang magawa niya ay mabuti na? Or katulad ka ba ng ahas na dati nanunuklaw hanggang ngayon nanunuklaw pa rin? Kung ikaw kapatid, sinasabi ko sa iyo, kung gusto kong pumasok ka sa isang simbahan dahil gusto mong magbago, pero yung karakter mo, nabago ba? Kung dati ay napakasama mo, kung dati ay chismosa ka, kung dati ay pakailamero ka, kung dati ay grabe kasama, umiinom ka ng anong-anong mga kasamaan ang ginagawa mo, ngayon ba ay hindi mo na ginagawa? Kung dati ay hindi ka pasensyoso, ngayon ba ay pasensyoso ka na? Kung dati ba ay hindi ka nakapagpatawad sa iyong kapwa, sa iyong mga mahal sa buhay, ngayon ba ay nakapagpatawad ka na ba sa kanila? Eh kapatid, no, ang pagpatawad ay utos yan ng Diyos na kailangan mo magpatawad sa iyong kapwa. Kung dati ay hindi ka marunong magmahal, ngayon ba ay marunong ka na magmahal? I tell you, kapatid, marami pong tao ang gustong magbago. Pero ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin nabago ang mga karakter nila. Nabago lang yung simbahan. Naging dati, ibang simbahan ngayon. Iba naman ang simbahan na dinadaluhan niya. Pero, yung karakter niya, painitin pa rin ang ulo. Yung attitude na hindi pa rin maganda. I tell you kapatid, kung ganyan ka, hindi ka pa rin na born again. Kasi ang born again, na sinasabi ng Panginoon na makakita sila sa kaharian ng Diyos, yung tunay na nabago yung buhay. Hindi lang yung sa simbahan, hindi lang yung porket nag-play ka ng music, drums, guitar, organ, nag-preach ka ng word ni Lord, leader ka sa isang church, pero kung ang buhay mo ay ganun pa rin, I tell you, hindi ka pa rin born again. At hindi mo pa rin makikita ang kaharian ng Diyos. Sapagkat, sabi ng Panginoong Hesus, only a man who born in water and in spirit. Not only in water, but also in spirit. So, pwede kang ma-born in water through the river, through the sea, through the swimming pool, but you need also na you born in spirit. Ibig sabihin, yung spiritual area ng life mo. Yung sinasabi ko kanina, na yung attitude mo, si Jesus ba ang naghahari sa buhay mo? Dahil kung si Jesus ang naghahari sa buhay mo, yung puso mo ay puno ng pagmamahal, puno ng pagpatawad, walang inggit, kundi tumulong sa kapwa. Yun po ang tunay na naborn again na. No? Hindi porket mag-charge of God ka, hindi porket mag-sanctuary of glory ka, hindi porket mag-Foursquare ka, hindi porket mag-General Baptist ka, hindi porket
Assemblies of God ka, ay born again ka na. Ang tunay na born again, hindi sa simbahan makikita, hindi sa reliyon makikita, kundi sa puso at sa ugali at sa karakter. Doon natin makikita ang tunay na born again na sinasabi ng Panginoon na sila po ang makakakita sa kaharian ng Diyos. So yun lang po kapatid. Sana sa konting salita ng Diyos na narinig ninyo, mamumuni-muni ninyo ang katotohanan na mula sa Diyos. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Sa Kanya po ang papurit pasalamat. Panginoon, tunay nga po na nakapakabuti mo. Tunay nga po, O Diyos, na Ikaw ang karapat-dapat na purihin, sambahin ng lahat ng mga tao. Dahil po Ikaw po karapat-dapat na itaas sa aming buhay. Salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po sa buhay ng mga nakakarinig sa salitang ito. Continue ka po na magpapala sa kanilang mabuhay. Spiritual, physical, na areas ka ng buhay, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gawin, Lord, born again. Na kami po ay magpapatawad na sa mga tao na nagkakasala sa amin. Kami po ay magmamahal na sa mga tao, even yung hindi mga karapat-dapat na mahalin, ay amin na pong kayang mahalin, Panginoon. So, purihin ka, sambahin ka sa Panginoon Jesus, na aming Diyos na tayo.